Mga kapuso, nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila at ilang karatig probinsya. Ayon sa Pag-asa, apektado rin ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. Posible ang biglaang ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa NCR sa mga susunod na oras. Gayon din sa malaking bahagi ng bansa. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide. Ayon pa sa Pag-asa, apektado ng hanging habagat ang NCR at iba pang panig ng Luzon kasama ang Western Visayas. Mataas naman ang tsansa ng mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Wala ng epekto sa lagay ng ating panahon ang bagyong may international name na Jiangmi o ang bagyong Domeng na dumaan sa ating Philippine Sea nito pong mga nakalipas na araw. Lumabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Sa gitna ng masamang panahon kahapon, nagtumbahan ang 9 na poste ng kuryente sa Obando, Bulacan. Humambala ang mga poste sa kalsada ng Barangay Tawiran at Paco. Ayon sa Meralco at sa lokal na pamahalaan, nakaranas ng malakas na hangin at ulan sa lugar kaya natumba ang isang poste na sinundan ng 8 iba pa. Nasa 300 customers ang naapektuhan ng brownout. Naibalik din ang supply ng kuryente matapos maitayo ang mga poste. Ayon sa Obando Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nasaktan sa insidente. Sa Tacorong, Sultan Kudarat, nawasak ang ilang bahay kasunod ng hagupit ng malakas na hangin at ulan sa Barangay Calean. Ligtas naman ang mga nakatira doon na nanunuluyan na umuna sa kanilang kaanak. Pinadapa naman ng baha ang isang maisan sa Barangay Upper Biangan sa Malungon, Sarangani. Kasunod yan ng malakas na ulan. Ayon sa may-ari, halos walang natira sa kanilang mahigit 1 ektaryang taniman na bago pa lang namumunga. Sa Davao City, pinasok ng baha ang ilang bahay sa bahagi ng Barangay Buhangin kasunod ng malakas na ulan kahapon. Agad iniakyat ng mga residente sa mataas na lugar ang kanilang mga gamit para hindi mabasa. Ayon sa Pag-asa, thunderstorm ang nagdala ng mga pag-ulan sa rehiyon. Nakakulong sa New Quezon City Jail si Senador Jinggoy Estrada matapos ipaaresto ng Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong plunder. Kaugnay po yan sa kickback umano sa flood control projects. Bago sumuko sa tanggapan ng PNP-CIDG, iginiit ni Estrada na inosente siya at handa raw sagutin ang mga akusasyon sa korte. Balitang hatid ni Joseph Moro. Matapos basahan ng Miranda rights sa Senado, tumulak ang convoy ni Senador Jinggoy Estrada papuntang Camp Crame pasado alas 3 ng hapon. Kumaway pa siya mula sa kanyang sasakyan. 4:18 p.m. na makarating si Estrada sa Camp Crame para sa booking process. He started with the fingerprint, then he went through the mugshot, then he went through the medical clearance. Kasunod niya ay dinala na si Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division. Kasama niyang pumasok sa courtroom ang asawang si Presi at anak na si Janela. Ang Sandigan Bayan 5th Division ang naglabas ng arrest warrant laban kay Estrada para sa kasong plunder dahil sa pagtanggap umano ng 573 million pesos na halaga ng kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, makukulong si Estrada base sa inilabas na commitment order. Bago mapunta sa kustodiya ng pulisya, humarap muna si Estrada sa media. Gate ng senador, inosente siya. Paano raw masasabing nagpasok siya ng budget para sa mga maanumalyang flood control project, gayong mismong Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office ay walang maipakitang dokumento na nag-insert siya sa 2025 national budget. Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority block kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority block. I stand my ground. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated.
I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Habang nililinis daw niya ang kanyang pangalan, hindi siya tatanggap ng sweldo bilang senador. Hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Pagkatapos niya magbigay ng pahayag sa media, pinagitnaan sa Estrada ni DILG Secretary John Vic Remulla at mga opisyal ng PNP CIDG para ihain ang warrant of arrest. We arrested him. I went there personally together with the CIDG. He was read his Miranda rights. Sa gitna niya, nagkataasan ng boses si Remulla at Senate President Alan Peter Cayetano. Let's walk. Makikita ang tensyon sa pagitan nila sa videong ito na ibinigay sa GMA News. You can arrest her right now. Sir! You can arrest her. Ang gusto ni Cayetano sa labas ng Senado arestuhin si Estrada pero hindi pumayag si Secretary Remulla. Kaya tuloy na binasahan na ng Miranda rights si Senador Jinggoy. May karapatan ka manahimik at magsawalang kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa kanang hukuman. The question was whether yung separation of the executive and the judiciary and the legislative. Ang sabi ko sa kanya in a not very calm voice kasi umakit na, "Sir, I'm sorry, you lost that privilege when Bato escaped." Tama na. There's no more hiding behind the curtains of the Senate. Paliwanag ni Remulla, walang batas na nagbabawal sa pag-aresto sa isang senador kung may kinakaharap siyang kaso. Maliban na lamang kung nasa sesyon ng Senado, tanging kortesiya lamang daw itong ibinibigay ng mga sangay ng pamahalaan. Sumama si Cayetano sa Camp Crame para daw damayan si Estrada. Nagpahayag din ng suporta kay Estrada ang ilang majority senators. May God bless Senator Jinggoy and his family. Nasa tabi ni Estrada sina Senador Dante Marcoleta at Senadora Amy Marcos. Sumuko rin ang kapwa-akusado ni Estrada na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Pero sa halip na dalhin siya sa Sandigan Bayan, dinala muna siya sa PNP Hospital dahil sa taas daw ng kanyang blood pressure. His hypertension was listed at 192/100. He will be kept there for an indeterminate amount of time before he stabilizes, and when the doctor says that he is fit to stand trial, then he will be brought to the Sandigan Bayan. Kasama rin sa mga inisyuhan ng warrant of arrest sina Assistant District Engineer Denril Cesar Sanchez Cortuna, District Engineers Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Walang piyansa ang kasong plunder o pandarambong, hindi tulad ng kasong graft. Joseph Maurong nagbabalita para sa GMA News. Ikinalulungkot daw ni Senator J.V. Ejercito ang pagkakaaresto sa kapatid at kapwa-senador na si Jinggoy Estrada dahil sa kasong plunder kaugnay sa flood control projects. Pero bilang lingkod bayan, may pananagutan daw ang kapatid niya sa taong bayan kaya kailangan niya hayaang umusad ang batas. Nasa Senate Session Hall si Ejercito kasama ang iba pang minority senators kahapon nang isilbi ang warrant kay Estrada. Ang ilan sa majority senators sinamahan at nagpahayag ng suporta kay Estrada. Pinalain ko na magkaroon siya ng lakas sa loob na harapin itong mga akusasyon sa kanya. No? Kaya lang sa huli, siyempre kailangan manaig ang katotohanan at yung hustisya. No? Kaya Good news muna po tayo sa mga motorista. May big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo simula po ngayong araw. Ayon sa Department of Energy, may 9 pesos and 26 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. 4 pesos and 76 centavos naman ang tapyas sa kada litro ng gasolina. Mahigit 10 piso naman ang rollback sa presyo ng kerosene. Ayon sa DOE, malapit nang bumalik ang presyuhan sa antas bago ang gyera ng Amerika at Israel laban sa Iran. Huli ka ang paglapit ng lalaking yan sa isang nakaparadang kotse sa harap ng isang kapanaderia sa Mabalacat, Pampanga. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at kinuha ang bag na nasa loob. Tumakas siya sakay ng motorsiklo na minamaneho ng kanyang kasabwat. Ayon sa may-ari ng kotse, bumibili siya ng itlog na mangyari ang krimen.
Laman daw ng natangay na bag ang ilang ID, pera at alahas na aabot sa 200,000 pesos ang halaga. Tukoy na at hinahanap na ng mga pulis sa mga suspect. Pasintabi po sa susunod na balita, natagpo ang patay at nakasilid sa sako ang isang sanggol sa Quezon City. Ang suspect sa krimen, ang mismong nag-aalaga sa biktima. Balitang hatid ni Katrina Son. Nakasilid sa sako, duguan at wala ng buhay. Ganito natagpuan ang 11-month-old na sanggol sa isang kwarto sa bahay na ito sa Ilang-Ilang Street, Barangay Pasong Putik proper sa Quezon City. Bago nito ay nagsumbong na noong May 29 ng 11:30 ng gabi sa mga otoridad ang 26 na taong gulang na babae na kinuha umano ang alaga niyang bata ng 2 lalaki. Ang isa sa mga lalaking kumuha umano ay ang ama ng bata. Yung alaga niyang bata na 11 months is may 2 lalaki na kumuha. Na ang sabi, ayon sa kanyang kwento is kukunin niya yung kanyang anak na kasi ayaw ipakita ng nanay. Tapos kinuha, inilagay sa balikat, pinalukbungan ng jacket na itim, then umalis sila. Ngunit nang i-check umano ng mga otoridad ang mga CCTV sa lugar, wala umanong nakitang 2 lalaking lumabas mula sa bahay. Kinausap din nila ang nanay ng sanggol na nasa ibang bansa. Sabi nito, nasa probinsya ang ama ng sanggol, kaya ang asawa ng kanyang pinsan ang nag-aalaga sa bata. Noon na nagduda ang mga otoridad. Nang balikan ng bahay ay ayaw na silang pagbuksan ng nag-aalaga sa bata. Kinumbins yung pakibukas. Nung pagbukas is may amoy na. May naamoy na kami. Hanggang sa tinanong namin sa kanya, wala ka bang naamoy napaiyak? Sabi niya, andun sa taas yung bata. Noon na umano umamin ang nag-aalaga na patay na ang sanggol. Sabay turo kung saan niya itinago ang labi nito. Pagdating sa taas, andun yung parang sako bag na kuan is may nakadapo na nalangaw. With that, confirm na yon. Itinuro niya ang nakatatandang kapatid ng biktima na nasa edad 5 taong gulang na lagi umanong nag-uuntog sa sanggol. Hanggang sa makita niya noong May 29 ng alas 6 ng gabi na muli umanong inuntog ang sanggol. Binuhat niya umano ito ngunit nangingisay na. Dahil dito, nabitawan niya ang bata at nauntog muli. Sino naguntog? Yung bata una. Giganyan niya. Tapos giganyan ko, nabuyan ko na hindi ko nawakan kasi nitikirik na. Noong wala ng buhay, sa kanya ito ibinalot sa plastik, saka isinilid sa sako. Tuloy-tuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidenteng ito. Naharap naman ang sospek sa reklamong murder at perjury. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA News. Samantala, isa sa ilalim ulit sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw. Simula yan mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, itinataas ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente at posibleng kulangin kung magka-emergency. Sabi ng NGCP, 4 na malalaking coal power plants sa Visayas ang hindi available ngayong Martes, kasabay po ng nakikitang mataas na demand. Patay ang isang mag-live-in partner matapos saksakin ng isang magsasaka sa Villasis, Pangasinan. Ayon sa pulisya, natutulog ang mga biktima sa kanilang bahay sa Barangay Pias nang pasukin ng suspect at saksakin. Base sa investigasyon, dating live-in partner ng babaeng biktima ang suspect. Hinahanap na ang suspect na nakatakas. Nanawagan ng hustisya ang mga kaanak ng biktima. Hello Tuesday mga mare at pare, pinuri ng netizens ang fight scenes ni Kapuso Ultimate Heartthrob Miguel Tan Felix sa GMA Prime na Task Force Firewall. Teka. Gabi, sinong pupuntahan eh. Bangis eksena yan ni Miguel na gumaganap bilang si Galo Villarreal nang biglang mapatrobol sa isang sugalan. Ipinakita ni Miguel dito ang bunga ng kanyang training.
ang strength, speed and skills niya sa combative fighting. Pakitang gilas din si Miguel sa gun shooting stints. Sabi ng mga nakapanood, maangas at mala Hollywood action star ang vibes ni Miguel. Matatandaan din na nagpakita rin ng husay si Miguel as his character sa pilot episode ng The Master Cutter. At maraming netizens ang pumuri at maging si Master Cutter, Ding Dong Dantes, ay bumilib din kay Miguel. Sa episode ng Firewall kagabi, ipinakita ang pagrarapel sa isang gusali ni na Miguel at Kylie Padilla na naikwento sa inyong mare na isa yan sa mga challenging stunt sa series. Gabi-gabing subaybayan ang Task Force Firewall pagkatapos ng The Master Cutter sa GMA Prime.